Ano ang nasusulat sa Efeso 2, versikulo 8 hanggang 9? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't wala may pagmamalaki ang sinuman. Ano naman ang nasusulat sa Tito 3, versikulo 5? Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Hindi nga ba tayo may liligtas sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa? Ating alamin dito sa Apokalipsis sa Kapitulo 20, versikulo 13. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya, at ibinigay ng mga kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. Dito naman sa Roma 2, versikulo 6 hanggang 7 sinasabi na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang magawa, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Kung gayon sinasabi sa mga talata na napakahalaga ng mabubuting gawa sa ating kaligtasan sapagkat dito tayo hahatulan. Kung tayo magtitiyaga sa paggawa ng mabuti, tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kung gayon, anong tinutukoy sa Efeso 2, versikulo 8 hanggang 9 at Tito 3, versikulo 5? Na hindi dahil sa mabubuting gawa kaya tayo naligtas. Ano ang gawang tinutukoy sa mga talatang ito? Ang gawa o mabubuting gawa na tinutukoy sa Efeso 2, versikulo 8 hanggang 9 at Tito 3, versikulo 5 na hindi makakapagligtas sa atin ay ang gawa ayon sa kautusan. Dito sa Galatia 2, versikulo 16, bagamat naalaman na ang mga tao ay hindi naaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Ano ang tinutukoy na gawa ayon sa kautusan na hindi na tayo aring ganap? Dito sa mga gawa ng apostol sa Kapitulo 13, versikulo 39, at sa pamamagitan niya ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ang tinutukoy na gawa ayon sa kautusan ay ang kautusan ni Moises, kung saan hindi na tayo aring ganap. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangang palitan naman ang kautusan. Sa kamatayan ng Panginoon sa krus, napalitan na ang pagkasaserdote. At gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan at katotohanan sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapwat siya sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Ang Panginoong Hesus na ang saserdote magpakailanman. Kaya't nang palitan ng pagkasaserdote, kailangang palitan na rin ang kautusan. At kaninong kautusan ang dapat na nating sundin? Dito sa Galatia 6, versikulo 2, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Ang kautusan na dapat na nating gawin ay ang kautusan ni Kristo o kautusan ng pananampalataya. Dito sa Roma 3, versikulo 27 hanggang 28, kaya nga saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na. Sa pamamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya nga maipasisiya natin na ang tao ay naaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Kaya nga ang mabubuting gawa na makakapagligtas sa atin kung saan tayo ariing ganap ay ang pagsunod sa kautusan ng pananampalataya o kautusan ni Kristo. Samantala, ang mabubuting gawa na hindi makakapagligtas sa atin o hindi na tayo aring ganap ay ang gawa ng kautusan o kautusan ni Moises. Kaya nga sinasabi sa Santiago 2, versikulo 17, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili.